Magandang araw mga kaibigan. Ito, pag-usapan natin itong nakakabahalang political development sa ating bansa. Dito sa balita ng ABS-CBN, sabi, Marcos Jr. reorganizes National Security Council, removes Vice President, ex-presidents from panel. Executive Order number 81, yung inisyo ng Malacanang na nagmamando tanggalin ang Vice President sa National Security Council and even ex-presidents. Grabe. So, ano daw? To ensure that the body could adapt to evolving challenges. Ano kayang evolving challenges na ito doon? Okay. Ito yung laman ng Executive Order number 81. There's a need to guarantee that the National Security Council remains a resilient national security institution capable of adapting to evolving challenges and opportunities both domestically and internationally, and to ensure that its council members uphold and protect national security and sovereignty, thereby fostering an environment conducive to effective governance and stability. Okay? Ang executive order was signed December 30, 2024 and released to the media last Friday. Okay. So ito yung bagong reorganization. President as chairperson, Senate President, Speaker of the House, Senate President pro tempore, 3 deputy speakers to be designated by the Speaker, majority floor leader of the Senate, majority floor leader of the House, minority floor leader of the Senate, minority floor leader of the House, chairperson, Senate Committee on Foreign Relations, chairperson, Senate Committee on National Defense and Security, chairperson, Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, chairperson, House Committee on Foreign Affairs, and then yung mga ganun, the Executive Secretary, National Security Advisor, secretaries of DFA, DOJ, DND, DILG, DOLE, Chief Presidential Legal Counsel, Secretary PCO, and then yun na. So, meanwhile, Director General of National Intelligence Coordinating Agency, the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, Chief Philippine National Police, Director of NBI, shall attend the meetings of the Council as may be necessary to advise and assist in its deliberation. Okay. So, first time, ngayon lang ito nangyari. Kasi mulat sa poll, ang National Security Council, kasama talaga ang Vice President, kasama ang mga past President. So bakit tinanggal? Was it dahil sa breakdown ng unity? Dahil wala na. Panahon ni PRRD, hindi rin sila magkasundo ni BP Leni noon, kaya hindi niya tinanggal si BP Leni sa National Security Council. Ngayon lang. Anong ibig sabihin nito? Okay. Ito. Post ni E.B. Hugalbot. Basahin ko yung kanyang opinion. She is the Vice President, it's the second highest official of the land, next to the President, and is the constitutional successor in case the President is deemed incapacitated to discharge his or her functions, duties, and responsibilities. The Vice President needs
to be appraised and briefed daily on the current concerns on matters pertaining to our national security, especially current and future threats. Itong pagtanggal kay BP as member of the NSC, sabi ni Ed Hugalbot, I think the paranoia. Ano yung paranoia? Takot. Natatakot na, nagkakaroon na ng phobia. The paranoia is now evident enough for the world to see and make an inference as to how weak Bongbong Marcos and his government is. You can quote me on that. So, natatakot daw ang presidente. Kaya tinanggal niya ang VP Sara sa National Security Council. Okay, comments. Teddy Delphine, sabi niya, I wonder what Lucas Bersamin and GP Enrile are advising the president. And then, Mongski Edwards, the worst president of all times. Eva Ilardi, unconscionable, unconstitutional. So, I don't know, sa provision sa Constitution kung dapat bang nandyan ang Vice President sa National Security Council, I'm not sure. But sabi dito, unconstitutional. Marco, sabi niya, good that President Trump isn't inviting BBM on his January 20 inauguration. Anyway, ito, si Dor Amodia, sabi niya, you are right, Sir E.B. Hugalbot, that the BP as constitutional successor should be briefed on national security matters. So, paano pa, in case lang na may mangyari, paano papalit ang Vice Presidente kung hindi niya alam yung nangyari? So, anyway, desisyon ng Pangulo yan. Tingnan natin kung ano ang kahinat na nito. Anyway, mga kaibigan, namasyal ulit ako sa ating Talandig Tribal Village sa Bukidnon. Tinignan ko yung pagtulong natin sa kanila, yung mga pinapatayong bahay. So ito, i-share ko sa inyo ang isang pamilya, ay dalawang pamilya pala ito, na napatayuan natin ng bahay. Salamat sa inyong tulong. So, panunood nyo sa mga vlog natin, lalo na hindi kayo nag-skip ng ads, indirectly, nakakatulong kayo sa mga kapuspalad nating tribong Talandig. Maraming salamat. Panoorin ang video na ito. Okay, mga kaibigan, ito. Ongoing ang construction ng Osaka Balay. Ito na yung natulungan natin na bigyan ng yero pako. So, interviewin natin yung ano. Kinsay tagian nga balay? Kinsa? Ikaw? Okay. Sige, trabaho lang mo Imong misis. Pila na inyong anak? Isa pa. Asa man mo nagpuyo dati? Nakigpuyo lang sa balay? O ha? Asa nga balay mo nakigpuyo? Mama. Mama. Kinsay mama nimo? Ermelin. Oh. So mao ni ang kalagayan dito, ang mga naminyong anak nakitira sa mga ginikanan, no? So pila na inyong anak? Isa. Oh. So nung nakigpuyo pa mo, problema ang uyog. Sa gabi. Karon, wala na problema. Wala na problema. Sige. Basin madugangan ng inyong anak. Basin madugangan sir. Oh, pila may anak nga gusto ninyo? Sa pila sir ang gyapon sa Ginoo sir. Sige. Liko na ang balay nimo basin matumba sa uyog. Sige. So, mo na yung iyang balay Kining nga balay, kining silingan ninyo, kinsa may tagiya? Ay, ikaw po, interview ka na mo. Asa imong bana? Naog sa tayo, interview ko ka mo. Dali, naog. Naog sa.
wala pa naman. Sige lang. Wow. Wala pa naman. Oo, naanamoy solar. Kamo yung nahatagan na solar nung Christmas. Oh, Pila na yung anak? isa pa. Isa pa. Sa gawas kay interviewin ko kamo. Dali na tong. Duwa ang wala. So no, gikan sa Bumbaran, pagabot diri nakigpuyo lang mo kay Ilma. Oh. So kamo yung anak nga nagbalhin. Oh. Oh, so wala na problema sa uyog. Wala sir. Ah. Pila inyong anak? Isa pa sir. Oh, pila anak ang inyong gusto? Bisag pila yata sila sir. Allah! Di bali kay nanay, ikaw galing yung palay. Oh. Kailang family planning mo eh. Ano? Kay lisod kaayo ang magpakaon sa mga ano. So dati tent lang ang naadire. Ngayon 35 na pamilya na. Dagdagan na. Ito, malapit nang matapos. Meron. 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 Oy.